Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan. Dito po sa aking bagong segment, ATD. Ano ang totoo dito? Ginawa ko tong bagong segment ko mga kabunyog kasi syempre sa dami ng fake news, ng disinformation, maraming nagtatanong sa akin, Attorney, anong totoo dito sa issue na to? Attorney, anong totoo dito sa balitang ito? Yan, kaya gumawa na lang ako ng segment. Regular ko na itong tatalakayin dito sa segment na ito yung mga issue na magandang malaman natin ang katotohanan. Dito lang po ninyo ito napapanood sa aking bagong YouTube channel, Veritas. At mayroon din po tayong Veritas sa Facebook page dahil naniniwala po tayo, ang Veritas, ang katotohanan, ang magpapalaya sa ating bayan. O mga kabunyo, naka-full alert ha. Full alert ang Philippine National Police. Ha? Yan po ay inanunsyo mismo ni Secretary of Interior and Local Government. Full alert, naka-full alert ang PNP sa buong bansa, sa buong bansa. Dahil dito sa nilabas na precautionary whole departure order kay dating Speaker Martin Romualdez at kay dating Senate President Chis Escudero. Minitingan niya o miniting daw ni Secretary Junvic Rimulya ang mga area commanders ng PNP para alertuhin ito. Kasi sa posibilidad na baka tumakas palabas ng bansa itong sina Romualdez at si Escudero. Maaalala natin na nitong nakaraang araw, ang Sandigan Bayan ay pinagbigyan ang hiling ng ombudsman na ilagay o ilagay sa precautionary whole departure order list itong si dating Speaker Martin Romualdez. At nung kinalaunan ng sumunod na mga araw naman, ang binigyan naman ng precautionary whole departure order ay si dating Senate President Chis Escudero. Magkahiwalay na application, magkahiwalay na araw. Ngayon, bakit inaalerto ang PNP? Ay syempre, tinitingnan nila ang posibilidad na baka tumakas itong dalawang ito. Pero sinasabi naman ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, hindi siya tatakas. Hindi siya lalabas ng bansa. Sabi niya, haharapin niya yan, yung lahat ng mga issue na yan laban sa kanya. Si Chis Escudero wala pang statement. Pero gusto lang kasing maniguro ayon sa PNP kasi nga maraming pagkakataon na natatakasan ang PNP. Halimbawa noon, si Alice Guo, pinaniniwalaang tumakas ito bayad doon sa backdoor sa Mindanao. Kaya ngayon, ang inalerto ngayon, mga airports, mga pier, kung anumang paraan na kasi ayon kay Secretary Junvic Rimulya, siyempre mabigat ito sa parte nila Romualdez at Chis Escudero, baka mag-isip silang tumakas. Kaya ayon kay Escudero ay kay Junvic Rimulya, alertado ngayon ang buong PNP. Kaugnay nga dito sa inisyong precautionary whole departure order kay Romualdez at kay Chis Escudero. Anyway, itong sinasabi ni Junvic Rimulya ay totoo nga. Kasi si Junvic Rimulya, ang dami ng mga wanted mga fugitives from justice, hindi naman naaaresto eh. Si Bantag hindi pa naaaresto. Si Atong Ang hindi pa naaaresto. Si Harry Roque hindi pa napapabalik. Si Saldico hindi pa. Tapos napahiya pa si Junvic Rimulya kasi nag-anunsyo siya na nahuli na daw sa Czech Republic itong si Saldico. Ang sabi niya, mga 1 to 3 weeks, makakabalik na yan sa Pilipinas. Hindi nangyari. Bigla siya ngayong nag-apologize kasi napahiya talaga ang gobyerno. Pero anyway, okay na rin yan na naka-red alert ang PNP dahil nga para mabantayan baka makatakas naman si Romualdez at saka Chis Escudero. So ang sinasabi ni Rimulya, ayaw na nilang maulit na ang mga may kaso ay nakakatakas sa palabas ng bansa. Tapos pag nasa ibang bansa na, nahihirapan ang pabalikin dito.
Tama naman 'yun, maganda naman yung ano niya, sinasabi niya na naka-red alert ang mga PNP, hmm, at, sa buong bansa, para daw talagang mabantayan na huwag makalabas ng bansa si Romualdez at si Chis Escudero. Pero talagang mabigat ang trabaho ng PNP nitong Mayo, kasi maraming kakasuhan ngayong Mayo. Aarestuhin siyempre 'yan. Oh, anong mangyayari kung may warrant of arrest na ba kay Jinggoy at kay Joel Villanueva, voluntary ba silang magsu-surrender o baka magtago rin 'yan? Pero mabigat itong mga gagawin ng PNP nitong Mayo. Babantayan nila si Chis Escudero saka si Romualdez na 'wag makalabas ng bansa o kasi naka-red alert sila. Pero 'pag lumabas ang warrant of arrest, 'pag may kaso na si Jinggoy, si Joel Villanueva, aarestuhin din nila 'yan, si Manuel Bunuan, mabigat talaga 'to. Grabe ang trabaho ngayon ng PNP. Ah, Itong summer na ito ay talagang mainit, maraming makakasuhan, hmm. Kaya nakaalerto ang PNP, hmm. Siyempre ano ito, mga big fish ito, mga malalaking tao 'to. Kaya sabi ng PNP, hindi madali kailangan nilang bantayan ito. Baka makalabas ng bansa, 'pag nakalabas ng bansa, sakit ng ulo na naman, hindi na mapapabalik, oo. Ayan, so 'yan mga kabunyog ang balita naka-red alert o naka-full alert ang PNP, ah, dahil sa paglabas ng mga precautionary whole departure order ng Sandigan Bayan. Naglabas kasi ng precautionary whole departure order ang Sandigan Bayan na hindi pinapalabas ng bansa si Romualdez at saka si Chis Escudero. Kaya siyempre kailangang ipatupad 'yan ng PNP, babantayan talaga lahat ng mga ports, mga airports, so 'yan. Mga kabunyog, mga kababayan, ayan si Harry Roque may kaso na naman. Ay, Harry Roque, tambak na ang kaso mo. Mga kabunyog, may kaso na naman si Harry Roque. Dati may kaso na siya, may warrant of arrest na siya, May warrant of arrest na siya sa qualified human trafficking. Ah, yan yung dahilan bakit na-cancel yung passport niya. Kasi may warrant of arrest na siya, sa RTC. Ngayon, nagtatago siya doon sa Europa. Oh, Pinalalabas ni Harry Roque na siya'y pini-persecute. Nag-apply siya doon ng political asylum. Una, nag-apply siya sa the Netherlands, hindi naman nag-grant. Pinasa siya sa Austria. Kasi doon daw unang pumasok at doon galing ang kanyang visa. Kung nandun siya ngayon sa Austria, nag-a-apply. Pero, tagtad siya ng mga kaso dito. Ang pinakamabigat niyang kaso, yung qualified human trafficking, non-bailable yun eh. At ano na yun, may warrant of arrest na siya doon. Pero nung nakaraang linggo, yung mga magsasaka ng Bataan pumunta ng NBI. Yun, another na naman na kaso niya yun, land grabbing. Land grabbing. Ilang pamilya ng mga magsasaka yung pumunta ng NBI nung nakaraang linggo. Nagrereklamo yung NBI ay yung mga magsasaka ng Bataan, gumawa sila ng sinumpaang salaysay, kinikwento nila kung anong nangyari sa kanila na kinamkam nga ni Harry Roque ang kanilang mga lupa. Kasi pagtatayuan yata ng Pogo compound ni Roque sana eh. Nakita siguro ni Roque, malaki ang pera ni Alice Guo. May ano lang siya, may compound lang sa Bamban. Tapos malaking pera rin yung compound ng Pogo sa Purak. Di naisipan rin siguro ni Roque magpatayo din kaya siya sa Bataan. Tapos rerentahan ng mga operators ng Pogo, laking pera sana. Ginawa niya 'yun, mangangamkam siya ng lupa. Kaya ngayon may panibago na naman siyang kaso. 'Pag ano na 'yun, tapos na yung investigasyon ng NBI, land grabbing na naman ang kaso ni Roque. Pero ito may latest na naman, tax evasion naman. Ngayon lang 'yan kalalabas na balita, tax evasion, Harry Roque. Bakit tax evasion? Ay 'di ba mayroon siyang corporation, ang nakapangalan yung corporation na yun sa asawa niya, at saka sa isang kasusyo, hindi ko na natandaan yung pangalan. Ngayon yung Biancham ba yun, Biancham? Actually yung Biancham na yan, korporasyon yan na tinayo ni Harry Roque at ng asawa niya,
ito yung ano, yung 'di ba mayroong, property, bahay doon sa ano, sa Benguet, sa Benguet, pag-aari ng Biancham Corporation, pinarirentahan sa mga opisyal ng Pogo. Actually, ni-raid yun, ni-raid yung pag-aari na yun na property o mansion o bahay doon sa Benguet, ni-raid yun, may nahuli doon na mga foreigners na wanted dahil sa kung ano-anong mga kaso. Oh, ang may-ari ng nasabing property na nirerenta ng mga Chinese at ng iba pang mga involved sa Pogo, ang may-ari nun yung corporation, yung Biancham Corporation, na ang major stockholders ay si Harry Roque at ang asawa niya. O ngayon lumalabas, hindi nagbayad ng mga buwis itong Biancham Corporation ni Harry Roque. Kaya tax evasion ngayon ang kaso niya. Ha? So may kaso siyang tax evasion, yung Biancham Corporation. Ay, ang dami na. Siyempre, the usual, ang sabi na naman ni Harry Roque, panggigipit daw. Harassment daw sa kanila. Ano naman yun eh. Unang-una, um, may transactions yung Biancham. O di dapat na magbayad sila ng buwis. Hindi nagbayad ng buwis, di tax evasion. Kaya ano ngayon ito, mabigat yan. Mabigat na naman na problema yan ni Harry Roque. Kaya lang, siyempre, ang pinapalabas ni Harry Roque, ginigipit lang daw siya. Hindi. Nabasa ko yung ano yung detalye ng kaso. Mayroong mga transactions, ang Biancham, siyempre, korporasyon yan, kung may transactions ka, ah, dapat magbayad ka ng buwis. 3.6 million yata ang babayarang buwis, hindi nagbayad itong Biancham na to. So, kinasuhan ngayon. Ha? Ito, kaso na ito sa DOJ, ha? BIR files tax evasion case versus Harry Roque, his wife, associate. Ito kaso na sa DOJ. Ano na ito? Kumbaga, ah, nagsampa na talaga ng kaso ang Bureau of Internal Revenue. Ang kaso ay tax evasion. Kay Harry Roque, dun sa asawa niya, saka dun sa isang associate. Kasi sila yung nakapangalan doon sa korporasyon. Ayan. Kaya tambak ang problema ni Harry Roque. Ha? Ano yan? Qualified human trafficking, land grabbing, tax evasion. Yun ang nangyari sa iyo, Harry Roque. Mga kabunyog, kinasuhan ni Congressman Joel Chua, si Attorney Levy Baligod, kinasuhan ng cyber libel. Ha? Yan, mainit na balita yan. Kasi, ang cyber libel na yan, tungkol yan doon sa 80 na ex-Marines. Ay di ba ang pinalalabas ng mga ex-Marines na yon, na hawak nito ni Attorney Levy Baligod, ang pinalalabas nila, namigay daw sila ng mga malitang pera na milyon-milyon ang lagay, ay ang laman. Ang isa sa binabanggit nilang nabigyan, itong si Congressman Joel Chua ng Manila. Ay syempre si Joel Chua, napaka-aktibo ng papel nito doon sa Justice Committee na nag-approve ng impeachment ni Sara. So gusto nilang siraan itong si Joel Chua, ganon din sila Beatrix Luistro, pati nga si Laila de Lima. So pinapalabas nila, tumanggap daw ito ng mga mali-malitang pera o kaya doon sa paper bag na pera, galing ang nag-deliver mismo yung mga 18 na ex-Marines na yon. So, ang ginawa nito ni Congressman Joel Chua para maklear ang pangalan niya, kinasuhan itong si Baligod ng cyber libel. Yun. Kaya, ang dami ng kasong cyber libel ng 18 ex-Marines na yan. Saka ito ni Baligod eh. Ang alam ko, ang mga nagkaso na dyan, si Laila. Kinasuhan na sila ni Laila eh. Sino pa ba ang mga nagkaso? Si retired General Anyo. Tapos si Bucor Director General Gregorio Katapang. Kasi sabi ng mga mga ex-Marines na ito na hawak ni Baligod, nagbigay din daw sila ng pera kay Anyo, kay Katapang, kay Laila de Lima, kay dito nga kay Joel Chua, pati nga si Trillanes. Actually, kinasuhan na sila ni Trillanes. Kinasuhan na sila. Pero ito, bago na naman ito.
itong kaso ni Joel Chua. Kaya ang dami nilang kinakaharap na ano ngayon, na mga kasong cyber libel. Ano yan eh, siyempre si Laila de Lima, ano siya, sabi niya, paninira sa kanya yon. Imaginin mo, papalabasin na tumatanggap ng pera si Laila de Lima, mali-malitang pera o kaya paper bag. At ngayon, ang pinakahuling nagsampa ng kaso, itong si Congressman Joel Chua. Kaya ang daming kinakaharap na kaso ngayon, ito ni Baligod. Sa kayang 18 ex-Marines na yan. Ang dami kasi nilang tinuturo kung sino-sino, hindi naman kapanipaniwala. Si Laila de Lima, si General Anyo. Kaya hindi nga pinalampas ni General Anyo, kaagad-agad nagkaso rin ng cyber libel. Ganon din si Trillanes. Anyway, yan mga kabunyog mga kabayan, abangan natin kung anong mangyari sa kasong yan. Magandang araw sa inyong lahat, mabuhay po tayo.